Okay guys, ito yun, ipapakita namin yung boxes na kinabit namin dito. So, ito yung mga switch, isang switch ng lighting at saka isang switch ng para sa AC, aircon. Ayan, yung itsura niya. Ito ready for plastering na to. Naikabit na namin yung mga boxes niya. Ito para sa outlet, TV at saka data. Yung pangatlo ito. Pangatlo sa data yan. And dito naman sa kabila, makikita nyo itong isang outlet at isang telephone. Dito makikita nyo isang socket outlet at saka yung isang big switch. Bali ito siya at saka yung isang box doon naka 2-way siya. 3-way sa atin sa Pilipinas. Dito ang term nila 2-way. Kaya nga ito yung proper setup nila dito as per the standard installation. Ngayon, makikita niyo sa ibabaw, mayroong isang box doon. Doon i-connect yung cable supply para doon sa indoor unit ng aircon. Tapos may isang pipe na pumunta doon sa roof deck kasi nasa roof deck yung outdoor unit. Ganun ang sitwasyon nila. Itong isang pipe na to naka-bend, ito yung pipe na to na papasok doon sa loob ng yung indoor unit natin dito, air handling unit. Kaya doon ipapasok yung cabin nila, pupunta doon sa mayroong ilalagay dyan na isa pang fittings na tinawag nilang flex outlet. Diyan gagawin ang connection. Tapos pupunta doon sa AC box. Isa yung AC switch. Yung isang pipe niya kukunik doon sa na yun. Sa box na yun, makukunik yan dito. Tapos ito siya naman yung isang pipe papunta sa DB. Kumbaga yung supply niya, dadaan mo na dito. Galing yung main cable, main wire niya, galing sa DB, dadaan mo na dito. Ito yung control niya, main control, sa papunta doon. So, ang mangyari, kung may problema doon sa taas, sa roof deck, yung isang unit doon, kung i-maintenance yun, dito muna i-off sa loob. I-request ng off ito, i-off din doon sa DB. Yung panel board natin. Kaya para for safety purposes. Yun ang proper procedure pag-install ng wiring system ng aircon dito. As per their standard installation. Sa ibang kwarto naman, hindi naman magkalayo yung ito, yung sa living area, ito yung mga piping niya. Ito yung ginawa niya piping sa living area. Makikita nyo na lahat dito yung sitwasyon niya, sistema ganito. So, mayroon pa akong ipakita na more on video yung mga pagkatapos nito, ipapakita namin kung yung finish plastering niya nandoon na yung piping natin. Another thing, magtaka kayo bakit yung pipe nasa ibabaw ng concrete, yung mga piping namin nasa ibabaw ng concrete. Ayan nasa ibabaw ng concrete. Ayan makikita nyo sa ibabaw ng concrete lahat yan, pati sa kabilang kwarto. So makikita nyo ayan, ayun, mayroon tayo doon, mayroon tayo dito. Kabilang kwarto, mayroon din dito. Mayroon din lahat. Nasa flooring. Kasi ang nangyari, nung linili-out yung yung tabilyada dito, ang nakabaon dito sa floor na to, yung sa slab na yun, yung mga lighting boxes lang muna. Tsaka yung dropping ng switch. Ngayon, ang nangyari, mayroon pa silang tinawag na screeding. Kumbaga, tapping ng concrete
above this dito sa ibabaw ng pipe na to mga 10 cm mula sa floor. So yun na yung basihan ng finish flooring. Kaya yung ginawang piping dito, safety yung pipe natin kasi mayroon pang topping na 10 cm concrete. Yun ang tinawag nila screeding. So ipapakita ko sa inyo yung namang isang setup doon sa kabilang building na kumpleto yung piping niya. Naka-arrange na lahat ng piping niya kung paano namin ginawa yung connection ng piping niya. Ano yung mga safety precaution na ginawa namin para protection sa pipe. So see you on the next video mga kabayan.